Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagulan, tuloy-tuloy ang pagbaha. Halos maraming bahagi po at parte ng Metro Manila ang hindi na madadaanan ng mga sasakyan, pati po ang biyahe ng mga bus. Hapon po, dyan sa may papuntang north side, na gumagamit ng North Luzon Expressway, kung saan ang entrance po nito ay nasa Balintawak exit, hindi na po nakabiyahe kahapon simula po ng tanghali dahil tumaas ng todo ang tubig baha sa area ng Balintawak exit. Diyan po sa dulo ng boundary ng North Luzon Expressway at ng Caloocan. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin pong pag-ulan sa buong Metro Manila. Hundreds of passengers or thousands of passengers were stranded last night langging sa mga terminal at pati na po sa maraming bahagi ng Kamaynilaan. Ito po ay pagpapakita na talaga pong fact check na po ang nature o ang kalikasan mismo at hindi na matatawaran ang perwisyo na dulot ng matinding pagbabaha na ito, dulot ng mga pagulan ng tuloy-tuloy sa loob po ng 2 linggo. At ganun din po dito sa amin sa Iloilo, kaliwat kanan din po ang mga pagbabaha. Even na ito ay highly urbanized city din. At maraming mga flood control dito ang hindi po maintindihan kung ano na ang nangyari dahil nawala na ang mga flood control, pero ang mga pondo nawala din at iniimbestigahan, no? Iloilo City and Iloilo Province, no? Mga kababayan. Kaya tayo nagkakaroon ngayon ng ganitong pagtatalakay upang ibalik po sa ating alaala ang not so far na ilang linggo o ilang buwan lang na nakakaraan, itong si Erwin Bendalo Tulfo at ang kanyang mga kaalyado na mga senador ni Marcos, nais nilang ibauna sa limot ang issue ng flood control scam, kung saan 1.9 trillion pesos po ng pundo natin sa kabanang bayan, sa yaman ng pamahalaan natin, ang nawala at kinulimbat ng mga politikong ito. At tinawag nga sila na mga maletagang dahil mga mali-maleta na mga pera po, sandamakmak na pera ang inihahatid sa kanila. At isa nga sa itinuro ng mga former security team ni Saldico na mga dating sundalo ay ang grupo po nila Erwin Tulfo. Gusto ni Erwin Tulfo magbendalo. Hindi lamang magbendalo, kundi mag-move on. Huwag na daw nating ipagpapatuloy pa ang paghahanap ng investigasyon tungkol sa mga flood control na ito. Dahil daw hindi tayo makapag-move on, nagkakawatak-watak tayo. Di ba tarantado? Di ba yan ay kulukoy na uri ng pananaw? At nagpapakita yan, mga kababayan, na talaga namang pinagtatabon-tabunan po ni Erwin Bendalo Tulfo ang totoong kasalanan ng kanyang mga amo. Ang mga amo ni Bendalo Tulfo ay si Marcos Jr., si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ngayon, dahil kalikasan na po ang mismo nag-fact check, o paano nila ito may papaliwanag na magbebendalo ka at magpa-move on ka sa taong bayan, samantalang kitang-kita po at nararamdaman ng mamamayang Pilipino na ngayon ay lugmok na lugmok sa perwisyo ng matinding pagbabaha. Yun na pong sinasabi natin, no? At uulitin ni Ka Eric, ang mga politiko na kurakot at mga nakikipagsabwatan sa mga dambuhalang kontraktor at mga taga-DPWH na mga kurakot din, ang kanilang kagahaman at pagkaganid at pagkasakim sa pera, ito po ang dulot nito. Piniperwisyo at pinipinsala po ng matinding pagbabaha ang ating mga kababayan. Walang matino, maayos at matuwid na flood control management program. Walang immediate infrastructure on flood management and flood mitigation ang gobyerno ni Marcos, in spite of the fact na sa loob lamang po ng 3 taon ay nakulimbat nila ang 1.9 trillion pesos na pera ng ating bayan na ang ginamit nila na diskarte at palusot itong flood control scam. Ngayon,
naniningil na ang kalikasan. Milyon-milyon ng kababayan natin po ang nawala ng trabaho at kabuhayan in the last 2 weeks. Dahil po hindi naaampat ang pagbabaha at tuloy-tuloy po ang epekto ng matinding pag-ulan na ito. So ang mga trabaho ng mga manggagawa, yung mga arawan na nagsusurvive ng mga kababayan natin, sila din po ay nawala ng kabuhayan. Millions of our people are suffering not only from the flood but also sa kawalan ng kakayanan na makapagtrabaho ng maayos, makakita ng income at maisurvive ang kanilang mga pamilya. In Metro Manila alone, more than 2 million families ang apektado po sa pagbabaha. So ibig sabihin po, mayroong umagit kumulang mga aabot sa 8 milyon katao ang estimated na affected ng pagbabaha all over Metro Manila. Dahil po pinabayaan at pinagnakawan pa ang flood control program sana na noon pa ipinatupad na dapat dahil sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon na po ng master plan of consolidated flood mitigation, flood control, and flood management na mga proyekto na dapat ipinatupad sana nang pumalit na at umupo ang bagong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Samantala, ang administrasyon ni Marcos Jr. ang nagkokontrol ng pondo at kapangyarihan, itong kolokoy na pastor-pasturan na boy banal na aso santong kabayo na si Benny Abante, ang kanyang sinisingil si Sara Duterte. Pasayaw-sayaw pa daw si Sara Duterte, hinahanap niya kung nasaan na si Sara Duterte. Ba't hindi mo hanapin ang boss mo, ang amo mo, na si Marcos Jr., si Martin Romualdez, at sila Lisa Araneta, sapagkat sila po ang itinuturo na sindikato sa pangungulimbat ng flood control projects na ito, na wala namang proyekto, pero ninakaw at pinagkakitaan ng todo-todo ang flood control na sinasabi nila. Si Sara Duterte po ay Vice President lang. At hindi po siya sumasayaw. Siya po ay nakikipagkaisa doon sa mga iba't ibang sektor na kanyang nalilibutan. Sa Palawan, sa Cagayan de Oro, sa Bacolod. Siya po ay iniimbitahan para makipagkaisa sa iba't ibang sektor. So hindi po ito sayawan o party na gustong ipalabas nitong kulukoy at banal na aso santong kabayo na si Benny Abante. Humirit na naman ito, no? Tumanda ng walang pinagkatandaan at mukhang nagagamit pa ang kanyang pagkukunwaring pastor-pasturan para magkaroon po ng pagkakitaan. Yan po ang itinuturo sa kanya ngayon sa Metro Manila. Isa siya sa mga nakinabang dito. Kasama po itong sila Joel Chihuahua na umaakusa kay Vice President Sara Duterte diyan sa impeachment court, no? Itong si Benny Abante, hindi naman talaga ito nanalo. Natalo po ito sa eleksyon, subalit hawak nila ang COMELEC, kontrolado nila si Garcia kasama dahil nga kay Marcos at kay Romualdez ay napadisqualify nila ang kanyang kalaban, kaya hindi siya elected, siya ay COMELECted. Yan. So itong mga salot ng lipunan ay nagsama-sama sa kanilang pag-atake kay Vice President Sara Duterte, na pati po ang iskandalo at ang mga kabuktutan sa pagbabaha na ito dulot ng kasakiman sa sindikato ng pangungulimbat at pandarambong nila Marcos Jr. itinuturo pa ni Benny Abante kay Vice President Sara Duterte. Talagang walang matino na pag-iisip, no? Itong kagaya ni Bendalo Tulfo, si Boy Banal na aso santong kabayo Benny Abante, para ang Vice President ang sisingilin nila sa ganitong uri ng kalagayan ng kalunos-lunos na pinsala ng pagbabaha laban sa ating mga kababayan. In the first place, sino po ba ang itinuro at nabulgar na mastermind sa sindikato ng pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit ang flood control na iskandalo na ito? Di po ba si Marcos at sila Romualdez? Di po ba ang kanyang asawa na si Lisa? Lahat sila po at mga tauhan nila sa DPWH. O bakit ibubunton ang pagsisisi kay Vice President Sara Duterte? Pangalawa, di po ba itinuro na mismo ng mga testigo, ng mga pahayag, ng mga testimonya na si Ginoong Saldico po ay naging tagapagtaguyod ng sindikato na ito at alam niya
from the inner stories ng inside story ng sindikato na indeed si Marcos at si Romualdez po ang mastermind o pasimuno. O bakit si Benny Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, si Sara Duterte po ang kanyang itinuturo, ang kanyang sinisingil. At samantalang ang kanyang kaibigan at kabarkada sa Kongreso pa sila na si Bendalo Tulfo, gusto niyang mag-move on na tayo sa mga baha na ito. Kaya ang panawagan ng mamamayan, kung hindi na nga kayo nakakatulong para papanagutin at mapaparusahan ang mga pasimunong kriminal sa pagsisimula kay Marcos at kay Romualdez, dito po sa nangyaring matindi na pangungulimbat at pangungurakot gamit ang flood control scam, di sana tumulong na lang kayo sa paghigop at pagsipsip ng baha na ito. At least may maalala pa mga tao sa inyo na si Bendalo Tulfo at si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante ay kahit papano nakatulong na mabawas-bawasan ang pagbabaha sa Metro Manila dahil sinipsip at kanilang siniphon ang pagbabaha, no, di ba? Kaysa magbigay kayo ng komentaryo na baluktot na ay nagbibigay pa ng pangiinsulto sa mga biktima ng pagbabaha na ibinunga nito or ibinunga ito ng kasindikatuhan nila Marcos at nila Romualdez. So mga kababayan, huwag po tayong mawala sa focus. Ang paniningil at pagpaparusa, kung hindi man kaagad gagawin ito, ay tsak na ito ay darating. Gagawin po natin talaga ang pagpaparusa na ito laban kina Marcos at kila Romualdez sa pagdating po ng takdang panahon na wala na sila sa kapangyarihan at poder. Hindi naman po sila forever na nandyan, mga kababayan. Kaya salamat at tayo ay patuloy pa rin po sa paninindigan, paglalahad ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Nagsisiwala tayo dahil kailangan nating ituloy na ang panawagan dito ay ang paniningil at pagpaparusa kina Marcos at kila Romualdez. At mangyayari lamang ang katarungan na ito na magkakaroon ng solusyon sa pagbabaha na ito kung may papatupad na at masisimulan ng totoo ang flood control management program na mayroon ng master plan. Subalit sa ilalim po ni Marcos Jr., imposible na ito ay may papatupad dahil hindi nila gagawin ang mga matitino at matuwid na programa na nanggaling po sa previous administration. Pilit nila itong ignore. Pilit nilang pagtatakpan ang katotohanan na mayroon po nagawa na comprehensive master plan para sa flood control, mitigation, and flood management. Subalit ang mga pondo para dito ay siyang naging dahilan ng pagnanakaw nila at upang hindi ipatupad ang seryoso, tunay at totoo na flood control and flood mitigation management program. Pangalawa, kung magbabago po ang administrasyon, masisimulan po natin ang totoong reforma. At kasama sa totoong reforma na yan, ang pag-implement ng master plan sa flood control. At pangalawa, or pangatlo, mapaparusahan, masisingil po natin at mababawian natin ng mga ninakaw na kayamanan ang mga pasimuno ng flood control scam na ito. At may babalik po sa kabanang bayan ang ninakaw na kayamanan nila. That is a direction that we should take. Pero yan ay mangyayari at masisimulan lamang mga kababayan kapag nagkaroon po ng pagbabago sa administrasyon. Kung hindi man po magkakaroon kaagad ng people power, we will make sure that in 2028 may eleksyon na magaganap. And it will be Sara Duterte na siyang magiging susunod na Pangulo. Kaya nila pinagkakaisahan na ngayon pa lang ay hindi na makakatakbo si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, doon na tayo patungo. May hangganan ang pagpapasensya ng taong bayan, may hangganan po ang pagtitimpi ng mamamayan. At ang pagbabaha na ito, at ang pagkawasak at pagkasira hindi lamang ng mga tirahan, kundi pati ng kabuhayan ng mamamayan, nagbabadya ng matinding pagkagalit ng sambayanang Pilipino na pwedeng magkaroon po ng paghahatol laban kay Marcos, sa kanyang asawa, at kay Martin Romualdez. When the people are awakened, and when the people unite, history will be made. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga upload at mga shared videos. Utang na loob ko po yan sa inyo. Saludo mga kababayan. Please help, like, share, and promote
our videos and our channel para sa mas malaganap na talakayan sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Maraming salamat muli at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Mga kababayan, magkaisa tayo at manindigan at patuloy na isiwalat ang katotohanan. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!